mag-serve tayo. And it concerns yung ating financial literacy. But before that, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Napakabuti mo, Diyos, sa aming mga buhay. At salamat sa mga nagdaang buwan na kung saan tinalakay namin yung aming foundation of faith. At ngayon ay mayroon kaming panibago and it concerns finances. Kung saan ay ikaw din po ay concerned, very much concerned about our finances. Kaya sa umagang ito, hinihiling po namin ang tulong ng iba ng Espiritu sa aming kalagitnaan. Turuan mo kaming lahat sapagkat lahat kami ay may mga pagkukulang dito. Kaya hayaan mo po na sa tumang preaching series namin dito ay maging literate enough kami, O Lord God, upang masunod namin ang iyong kalooban concerning finances, Panginoon. Open our hearts, open our minds, even as we listen to your word this morning. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina po ay hindi namin tayo, ano yun? Uulan ng pagpapala. Ano pa yung isa? Babagyo? Babaha? Another word? Babagyo. Sino po yung gusto na magkaroon nito? Amen? So, of course, lahat po tayo ay nagnanais na umunlad sa ating kabuhayan, lalo na sa ating finances. Alam niyo ba na ang Biblia ay napakaraming pagbanggit, talata na matutunghayan tayo patungkol sa finances. So, kaya sa umaga nito, ay tatanungin po natin ito. Nais ba maging literate kayo sa finances? Okay, so tatanungin natin ito. Let's go. How many times does the Bible mention money? Are you aware kung gaano ito kadami? And you will be surprised. Over 2,350 verses in the Bible about money, while only 500 references to prayer. So nakita nyo na mas maraming binanggit ang Biblia patungkol sa money kaysa sa prayer. All the prayer is important, but you will be surprised ganun kadami ang pagbanggit ng Biblia sa kaperahan. And not only, 2/3 sa parable ni Jesus revolves around money and possessions. 2/3. Just imagine that. And also, Jesus had more to say about money than about heaven and hell combined. So, ano yung implication po ng mga bagay na ito? Obvious ba na ganun ka-concern, ganun ka-interesado ang Diyos how we manage our financial affairs. Bakit kaya? Bakit ganun ka-concern ng Panginoon sa finances? Mga kapatid, God knows money was a hard issue. Do you agree? Money was a hard issue. Kaya, ito yung reason why. Because sometimes, nawawala sa Panginoon ng isang tao dahilan sa kaperahan. Sino rito yung, I have seen many here, after ng college at may trabaho na, wala na sa Panginoon. At hindi yung dapat. Kaya nga, makikita po natin dito, hindi natin napapansin na ang kaperahan ay nagiging sanhi ng pagkawalay natin kay Kristo. Na hindi po dapat. Kasi plano ng Panginoon na tayo ay payamanin o pagyamanin niya ang lahat ng meron sa atin. Kaya nga, ito po ang katotohanan. Akibasa nga po yung ex niya. Okay, no one can serve two masters. No one can serve two masters. Ang sabi, either
You will hate the one and love the other. Or, you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. For twice, sinabi dito, no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. Ewan ko kung may nangyari na dito sa inyo yan. And later, napagtanto nyo, na-realize nyo, then later bumalik kayo. With Jesus, you have everything. With the money, you cannot, hindi nyo pwedeng nandyan si Jesus. Pwede kayo magkaroon ng pera, pero pwedeng wala si Jesus sa inyo. Pero when you have Jesus, you have money. Amen ba doon? Are you aware of that? Are you aware of that? The issue is simple. Whom will we serve? Sino yung ating paglilingkuran? Alam niyo po ba na your use of money shows that you think of God? Your use of money shows what you think of God. Pag pinalitan niyo po yung God, pag pinalitan niyo yung God, ano po siya? Ha? Lakas mo naman. Dog. Yung ibinibigay niyo sa dog, pero ngayon kasi marami ng special dog, no? Yung mga doggy, ang mamahal na pagkain. Pero yung pangkaraniwan na dog, ano yung ibinibigay natin usually na pagkain? Ano yun? Tira? Tira. Kung ang ibibigay natin sa Diyos ay ang mga tira-tira, ginagawa po natin siya tulad ng ating mga aso. Mga kapatid, ang pera ay hindi po masama. Actually, the love of money is the root of all evil. Pero, ang kaperahan ay biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya nga yung sabi ng matalinong tao, tingnan niyo, Proverbs 30 po yan. At the end, halos, kasi Proverbs ay 31 chapters. Ang sabi po ng matalinong tao ay ganito. After niyang ma-realize ang buhay, kung ano ang tunay na buhay, sinabi niya ito, panalangin niya po ito, give me neither poverty nor riches. Feed me with the bread that is my portion. Otherwise, I may have too much and deny you, saying, who is the Lord? Or, I may become poor and steal, profaning the name of my God. Meron po kasi talagang tendency na pag ikaw yumaman, nakakalimutan mo na ang iyong Diyos. Pero meron naman din tendency na pag ikaw ay naging mahirap, pwede kang gumawa ng mga masamang bagay. Ayun. Actually, even sa kapanahonan natin ngayon, yung easy money, yung hindi pinagpapawisan, yung hindi pinagpapagalan, nagre-resulta. Gusto nila kasi magkaroon ng mabilis na pagyaman, kaya gumagawa sila ng mga masasama na bagay. Pero, yun namang may hirap, dahil sa kahirapan, natututo rin sila magnakaw. So, kaya napakaganda ng panalangin ito. So, katulad ng sabi ko kanina, no one can serve two masters. Yun yung sabi ng Matthew 6:24. And you cannot serve both God and money. Pero this is the good news na dapat nating magawa. A Christian can never serve God and money, but they must learn to serve God with money. Amen? Gusto niyo ba yan? Gusto niyo po yan? Serve God with our money. Serve God with our finances. Hindi po tayo pwedeng makapaglingkod sa Diyos na hindi kasama ang ating mga bulsa. Narinig ko sa kwento ng isang pastor na may babautismuhan sa tubig. And so sa atin, in-stop siya nung lalaking babautismuhan. Sabi niya, teka, pastor, wait. Kasi andun po sa bulsa ng pantalon ko yung pitaka ko. And then sabi ng pastor sa kanya, hayaan mo para mabautismuhan din natin yung pera mo. So just a joke, pero sometimes ang thinking ng iba, yung paglilingkod natin sa Diyos, hindi kasama ang pera.
Ayan. So, makikita niyo po na sa pamagitan ng mga kanina, 2,350 verses, ay makikita po natin talaga kaano kahalaga ang kapirahan na binigyan ito ng pansin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya just imagine 2,350 verses. And ito po ay binibigyan din po natin ng halaga sa ating iglesia. Kung mapapansin nyo, pagdating ng buwan ng Agosto, ito po yung tinatawag natin Stewardship Month. But this time, 2 buwan po natin ito tatalakayin because we want every one of you to be literate enough upang hindi mapaglalangan ng kaaway sa paggamit ng pera. So, sa ating mga pangangaral nawa, ngayong 2 buwan, ay maging pagkakataon ito upang magkaroon tayo ng tamang tumpak o tamang pagtanaw patungkol sa kaperahan. Ito po yung aim ko na to present a balanced and scripturally accurate approach to the subject of finances so that the children of God can be well-grounded in these principles and to reap the benefits of them in their lives. Tingnan nga po natin ang ilang katanungan dito. O hindi naman katanungan. Which of the following are you? Let's see. Okay. Gumagastos na higit kaysa sa kinikita. Hindi pa dumadating ang sweldo, ay ubos na ang pera. Wala, mga nagkakanabitan na dyan. Okay. Ikaw ba yun? Gumagastos na higit kaysa sa kinikita. Hindi pa dumadating ang sweldo, ubos na ang pera. May mga nanay na ganito, nagsusumbong sa akin, Pastora, sabi ko kasi, binibigyan ka ba ng sweldo ng anak mo kasi ngayon professional na siya, may work na siya. Ay nako, Pastora, sabi sa akin, binibigyan ako, pero mas malaki pa hinihingi sa akin kasi gusto daw yung allowance niya. Okay, another one. Laging nangungutang sa loan shark. O kaya, laging gamit ng credit card. Kasi hindi po sumasapat, bago sumweldo, wala na. Kaya ang tendency, nagre-result siya sa pangungutang o kaya mag-a-advance sa kanyang opisina. Are you? Are you like that? Okay. Ayan, another. Sapat-sapat lang ang kinikita, kaya walang utang. Pero no savings naman. Sino may savings dito? May I see the hand sa mga may savings? Allah. Ako po may savings. Okay. Another. May ipon at may investment sa pagdating ng retirement. Sino may investment dito? Allah, konti lang din. Okay. Mga kapatid, tatalakayin natin ito sa ating 2-month preaching series. And budgeting, savings, at yung debt-free lifestyle, everything. Lahat ito ay tatalakayin natin. Kasi may kasabihan tayong narinig na tulad nito, habang maiksi ang kumot, matutong, mamaluktot. Okay ito sa pasimula, pero hindi okay ito sa akin pag dumating na yung mahabang panahon. Ayokong sanayin natin ang ating sarili sa kasabihang ito na matutong mamaluktot. Kontento ka na ba na lagi lang sapat? Kontento ka na ba yung lagi lang sapat? Pwede naman maging more than enough, right? Pwede naman maging more than enough. And God is our more than enough. Ganito po kasi, pagdating sa kaperahan, marami tayong alibay, sinisisi natin yung mga kung ano-ano, bakit lagi tayong salat o bakit lagi tayong kulang. Ang hinahin natin, maraming gastusin, pero ang liit lang na sweldo ko. Minsan sinisisi ang gobyerno, sinisisi ang ating mga employer na napakakuripot. Totoo po na marami talagang gastusin, pero alam niyo ba na may mabisang pamamaraan para maiwasan ang kakulangan. At ito ang gusto ko na marinig ninyo itong 2 buwan na ito. We will try to explore some of
these passages, yung 2,325 passages for us to be guided and literate in handling our finances. Nawa nga po maging malaking tulong ito sa bawat isa sa atin, kung ikaw may tatay, nanay, young professionals, students, para sa atin pong lahat ito. So ngayon, gusto ko define kung ano yung financial literacy. What is financial literacy? Okay, let's see the definition. Kinuha ko po yan sa Google. At sabi diyan, financial literacy is the education, the word education, pag-aaral, understanding, pagkaunawa of knowing how money is made or earned, spent, and saved, as well as the skills and ability to use financial resources to make decisions. These decisions include how to generate, to invest, to spend, and save money. Ayan. Yun po na maturuan tayo at ating maunawaan yung handling money wisely. Kikita ka, gagastos ka, and then mag-i-import ka, mag-i-invest ka, and then kung pwede i-capitalize mo pa ang perang kinikita mo. So, ito yung ating mga tatanawin. Ito yung ating gagawin upang mas maunawaan natin paano humawak ng pera ayon sa salita ng Panginoon. So, mahalaga po ba ito? Mahalaga po ba ito sa inyo? Are you excited to hear those coming Sundays? Amen. So, why it is important? Why is it important? Because it equips us. It equips us with the knowledge and skills we need to manage money effectively. Without it, our financial decisions and the actions we take or don't take lack an informed foundation to maximize their success. Isa po itong estratehiya, yung financial literacy, nang sa ngayon ay magamit natin ng wasto, yung ating mga income na natatanggap po natin. Dito po ay nakapaloob yung pagpaplano, paano ito gagamitin. Paano ka rin magtitipid. Meron akong natutunan sa pag-aaral ko noon. Yung budgeting, kung ang kita mo ay 1,000, ang gastos mo dapat huwag lalagpas sa 1,000. Kung ang kita mo ay 10,000 a month, hindi dapat lalagpas sa 10,000 yung gastos mo. At kung maaari, meron ka pa doon, alisin mo yung tithes, alisin mo rin yung savings mo, and then tsaka ka lang gagastos. So later ay tuturo po natin yan. Ayun. So hindi lang yung paano gumastos, paano magtipid, paano mag-impok, paano mag-invest, kundi talagang mag-enjoy po natin yung mga pagpapalang ito ng Panginoon. Kaya you will hear more about this on the coming Sundays. Huwag natin kakalimutan that there are over 2,350 verses in the Bible about money. But all we need is to be educated and aware of God's principles about money. So, basically, financial literacy is a strategy. Minsan maganda yung kulang nagiging nai-strategize mo ito. Papaano? Naalala ko nung mga bata pa kami kasi mahirap lang kami. I belong to a poor family. Bibigyan ka ng baon, ganito lang. Kaya at the weekend, may strategy ako ginagawa. Punta ako dun sa tindahan ng lolo ko at gagawa ng ice candy. Sabi ko, magbebenta po ako ng ice candy. Ayun, kumikita ako. One time, hindi na ice candy yung binibenta ko, marami pa.
na binibenta rin sa akin. Kaya at the little age, at the younger age, naging business woman ako pala. Kaya lang ice candy pati tinda. Ayun. Kaya, ibig sabihin, financial literacy is a strategy. Yan. Tuturuan din po kayo niyan later. Sabi ng James, wag muna tayo dyan. Sabi ng James, chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Sino po rito yung humihingi ng tulong the way he spent his money? Meron na po bang nanalangin? Ayun, meron na pong nakikita ng mga nagre-raise ng hand. Alam niyo po ba kailangan nating manalangin? Lord, tulungan mo po ako magkasya ang budget ko. Lord, ito na lang po ang aking pera. And I need this much. Kaya mananalangin ka kung paano mo ito gagamitin. Many times, naalala ko at the early stage ng life ko, breadwinner po kasi ako sa bahay. And pag nag-sweldo, akisit katapusan, ang gagawin ko, tutungo na ako sa grocery store, and then magpapasundo ako sa kapatid ko, then bibili na po ako ng gamit namin within the 15th period. Eh kaso, nagiging grocery store din yung bahay namin, mga kapatid kong kapitbahay. Kaya hindi siya kumakasya. And one time, may bigas kami, pero wala kaming ulam. Sabi ko, nalaman ko sa nanay na wala tayong ulam. Eh wala na rin po akong enough na pera para ibigay sa kaya. Ginawa ko, punta ako sa sulok ng sala. Sabi ko, Lord, mahingi naman ulam. Tapos sabi ko, tatay, sumano ko sa'yo. Kaya sabi mo, hindi ako magugulang. Alam niyo po, kamaya-maya tumatawag after ng prayer ko. Tumatawag na po yung kapatid ng lola ko. Tinatawag yung pangalan ng nanay ko. Alam niyo kung ano dala niya? Isang basket na puno ng gulay galing ng Tumana. Aware ba kayo sa Tumana? Ito yung taniman ng mga gulayan. At yung last crop, yun yung inani niya at ibinigay niya sa amin. Sa dami na bibigyan niya, kami ang binigyan. And I know it's the Lord. So, if any of you lacks wisdom, let him ask God. And yung wisdom na word dito, it's about insight, skill, yung talino, pagpaplano, mga practical actions. Ang Lord ang siyang may bigay ng mga ito. Kaya kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Hindi po exempted dito. Financial planning and literacy is no exception. We need financial wisdom in earning, in spending, budgeting, saving, investing, etc. Nagkaroon po ng survey ang World Bank noon dito sa Pilipinas sa financial literacy. At ito ang kanilang findings. Out of 10 Filipino people, 6 po doon, yung nagsabi na kanilang pinaplano kung paano nila gamitin ang pera na kanilang kinikita. And then 57% ang nagsabi na may natitira pa kahit pa paano sa kanilang kaperahan. At sa pagsusuri nila, nalaman nila na 20 million Pilipino ang nag-iimpok, pero 10 milyon dito yung may bank account at yung 10 milyon ay walang bank account. Na ibig sabihin, yung siguro katulad ko noon, nag-iipon ako, hindi sa bangko. Doon sa tinatawag na minsan ay yung kawayan, ayun, yung siya. Okay. So, kaya nga makikita po natin na minsan walang impok tayo kasi walang pagpaplano. Ang kakulangan kasi sa kaalaman tungkol sa financial literacy ay napakahalaga po nito. Napakahalaga. Pag kulang ka sa kaalaman, definitely, wala kang masyadong estratehiya. Kaya ngayon, ay ito po yung naisip natin. Ibigyan natin ng estratehiya ang bawat isa sa inyo about financial literacy. Pero meron pong isang bagay na gusto kong bigyan pansin na in all this financial literacy are God's principles that we have to observe. So, naalala niyo yung isang farmer na ang laki ng kanyang inipon. Ang
inani niya ay napakarami at sabi niya, bubuwagin ko ang aking yung warehouse. Para kailagay pa niya yung maraming kita, sabi niya, and then ako matutulog na lamang, magsasaya, kakain, and then yun na yung buhay niya. Pero ano sabi ng Lord? Tonight, you will be with me. Yung kukunin ko ang kaluluwa mo. So, ibig sabihin, hindi ko ikaw ay kumikita ng sanlimpak, okay ka na kay Lord. At yan ang gusto natin na tanawin. Mayroong biblical foundation, may premises ang financial literacy na we have to observe. So, kaya nga, pupunta tayo sa biblical foundation so that yung hindi tayo mawawalay doon sa tinatawag na pundasyon in terms of financial literacy. Tingnan po natin ito. First, let's recognize that God created everything. Therefore, God is the owner of everything. Huwag po natin kakalimutan ito. Over 2,350 passages about money. Unang gabay natin, patungkol sa pag-handle ng kaperahan. Yung matalinong paghawak ng kaperahan. God created everything. Therefore, God is the owner of everything. Amen po ba doon? Amen. Issue pa rin po ba yung ownership hanggang ngayon sa lahat ng meron tayo? Tingnan po natin. Ano sabi niyan? In the beginning, there was nothing, and God created. Lahat ng natatanaw natin dito, tanawin nyo may katabi nyo. Kinaupuan nyo, lahat ng naabot ng inyong mga mata. Ang Diyos ang may likha niya. Sa Diyos, lahat yan. Another, the silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Another, every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. The earth and the fullness thereof belong to the Lord, and all those who live within. Kasama tayo sa nilalang ng Diyos, kaya ibig sabihin, sino ang may-ari sa atin? Pag-aari tayo ng Diyos. So, since God created all things, He is the sole owner of everything here on earth. Huwag natin yan kakalimutan. The second biblical foundation is this. All things come from God. All things come from God. Let's see, Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Okay? Alalahanin po natin si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas, kakayanan, karunungan, upang yumaman kayo. At ginawa-gawa po niya ang mga ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sino po yung ninuno natin? Abraham. Mga kapatid, napakahalaga po na i-acknowledge natin yung principle na ito. Yung lahat ng mayroon tayo is something that is given by God. And ito po ay dahilan doon sa covenant, yung pagtupad ito ng Diyos sa kanyang pangako sa una nating mga ninuno. Kaya yung concept of financial security, literacy, and planning is again tied very closely to the concept of divinity. Tingnan po natin itong si Abraham. May mga halimbawa po akong tinanaw. So, kay Abraham po ibinigay yung promise covenant. At makikita natin in Genesis 32 that Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. So, yan po. Another example, yung sumunod sa kanya, Isaac. Tingnan niyo po yung kay Isaac sa Genesis 26:12-14.
Then Isaac sowed in that land. Nagtanim po siya. And reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. Verse 13, the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. The word is, began to prosper, continued prospering, until he became very prosperous. Who wants to be like that? Di ba sinasabi ko, may mga pumapasok dito na dati ay ito kayo. Hindi ka well off. Yung term lang naman natin. Pero, later, as the years go by, nagsinundan kayo. Nagsinundan kayo. Pero huwag natin kakalimutan, all things come from God. Kaya hindi po tayo dapat magmalaki, hindi tayo dapat magmapuri. As in, tayo yon. Kasi marami po akong alam na ang pagpapala ay minsan nagwawalay sa Diyos. So, ingatan po natin ang ating puso. Kapag sabi kanina, na it's a heart, yung money is a heart issue. Napaka-importante po nun, ano? Okay, tingnan po natin. Another example, the last one, Joseph. Alam natin na si Joseph ay nagdanas ng kahirapan, hanggang ibenta siya bilang alipin, hanggang ang Lord ay gumawa sa buhay niya. Even nandun siya sa land ng Egypt, pinagpala siya ng Lord by interpreting the dreams of Pharaoh. Kay nino galing yun? Kay God. Diba, in-acknowledge yun ni Joseph, na walang makakagawa nun kundi ang kanyang Diyos. So, at 30 years old, he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. And katulad yung wisdom na binigay rin ng Diyos sa kanya, 7 years ng tinatawag na kayamanan, yung ani, and then 7 years na in season, ay binigyan siya ng wisdom at siya yung inassign na mag-manage ng mga iyon. And Joseph, sabi doon sa 49, and Joseph stored up grain in great abundance, like the sand of the sea, until he ceased to measure it, for it could not be measured. So, ano reflection natin dito, mga kapatid? All things come from God. Yung galing, yung husay, expertise, talino, abilidad, lakas, lahat ng mayroon ka. Galing yan sa Diyos. Amen? Galing yan sa Diyos. Kaya, makikita po natin na hindi tayo dapat matakot. Lagi kong naaalala nung mga moment na ako ay tinawag ng Panginoon para maglingkod ng full-time. Actually, I was then in the peak of my profession. Ang next line ko na ay branch manager ako ng aming bangko. Pero dahil may covenant na ako, na-say yes na ako sa Lord na in this schedule, June 91, magre-resign ako at pupunta ako sa full-time ministry. Pero salamat sa Panginoon, hindi ako natakot na mag-step in faith. Kasi andun na yung pangungusap ng Panginoon sa akin. At sabi ko, ang declaration ko, my employer now is my God. Siya na yung employer ko. And nakita ko naman talaga, and just one day, inaalaw ng Lord na may pagbigay sa akin ng 10,000 pesos, na hindi ko kikitain sa bangko yun. Pero dumaan din naman ako sa test. Pero in all those things, lagi ko ina-acknowledge, you are my employer. Kaya nga mga kapatid, yung knowing that God owns everything, that all things come from God, ito'y dahilan, ito ay isang napalaking pundasyon na hindi tayo matakot sa bukas. Hindi tayo matakot
na gumawa ng mga something good about His kingdom. Tingnan niyo po, kaya nga ito yung binigay ng Panginoon sa atin in Matthew 6:31 to 33. Sabi doon, therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? And what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Ito po yung kanyang challenge sa atin. But, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ano po yung all these things? Of course, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? The basic needs ng tao. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Ganda-ganda ng mga damit nyo. Right? Oh. Tingnan nyo nga. Yung cellphone nyo, latest pa yata. Ibig sabihin, hindi pa naman kayo sumala sa oras, right? Lagi kayo, may pangangailangan. Araw-araw. Alam niyo, pag kayo umundan, natutuwa ako. Pag kami, pasora, paki-bless naman yung car namin, tuwan-tuwa ako dun. Kasi, pag may lakad ng SVC, meron tayong carpooling. Tama ba? Oo, sino ba yun? Una kong tanong doon sa car na magpapabless, is that for God's use as well? Ayan. Alam niyo, yung seek first the kingdom of God and His righteousness, mahalaga na alam natin, kilala natin ang Diyos, alam natin kung anong kanyang kaharian, alam natin kung anong katwiran. Pag dumating na pagpalain ka ng Diyos, hindi ito maglalayo sa iyo. Hindi ito maglalayo sa iyo. Kaya ang prayer ko, lahat kayo ay pagyamanin ng ating Panginoon. Kasi pag pinagyaman kayo, pagyayamanin din ako. Pagyayamanin din itong church na ito. Amen? Amen. So, ano ibig sabihin ng lahat ito? God should be first. God should be first. Pwede nyo ba sabihin sa sarili nyo? God should be first in my life. God should be first in my life. Alam niyo, pag inuna niyo siya, hindi kanya iuhuli. Hindi kanya iuhuli. Kung napagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. God should be first. Alam niyo, kung hindi kasi ang Diyos ang magiging pangunahin sa atin, alam niyo kung anong mangyayari? Ito lagi, pag mag-dedicate ako ng something, ng bahay, ng kung anumang business yan, ito yung lagi kong sinasabi. Unless the Lord builds the house, those who build it, labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. For He gives to His beloved sleep. Yung mayaman, hindi makatulog, ginagawang araw ang gabi. Very late, very early gumising, very late matulog. At kahit matutulog na, hindi pa rin siya mapakali. Kasi iniisip na niya yung araw ng bukas. Pero ano ang sabi ng Diyos? For He gives to His beloved sleep. Naalala ko nun, mas masarap pa yung kain ng mga magsasaka kaysa doon sa mga mayayaman. Gusto niyo bang ikwento ko yung isang, nakwento ko na ito, pero hindi ko alam kung updated kayo. Na may magkapitbahay na mayaman at mahirap. Yung mahirap, inabangan niya yung pagluluto doon sa kusina ng mayaman kasi napakabango, napakasarap. At saka niya sasabayan ng kain. Sarap ng burkon. Sarap ng kanyang kinakain. And isang araw, nadaan itong mayaman sa gate ng mahirap. Sabi niya, uy, ang taba mo ngayon na. Lusog mo. Ay, nako, sir, salamat. Sapagkat sa tuwing kakain ako, ini-enjoy ko yung amoy nung iyong niluluto dyan sa kusina nyo. Alam niyo, yung mayaman, bayaran mo ako. Sabi, bayaran mo ako. Kasi kinakain mo
amoy. Alam niyo, dinimanda siya kasi wala siyang pambayad. Dinimanda siya ng mayaman. Tingnan niyo, mayaman na siya, no? Dinimanda siya ng pagdating sa hukuman, doon sa judge, ang sabi ng judge doon sa mahirap, bayaran mo siya. May pera ka ba dyan? Sabi niya, meron po eh. May isa po akong alkansya na nandun po yung aking mga iniipon na coins. Okay, bukas, maghaharap tayo, dalhin mo dito. And then pagkatapos, tuwa-tuwa yung mayaman. Ang ginawa ng judge, inalog yung savings doon sa can. Tapos, ibinigay doon sa mahirap. Okay, eto na. Sabi ng mayaman, hindi ba sa akin mo dapat yan ibigay? And then sabi ng judge, hindi ba amoy lang naman yung kanyang sinasabayan, siya kumakain? Hindi, ayan. Yung kalansing lang ng mga coins na savings niya, yung bayad sa'yo. Bayad na siya. So, makikita po natin na sometimes, ang buhay natin, sa totoo lang ay simple. Tayo lang ang nagcocomplicate nito. Pero ang dapat po natin i-acknowledge talaga, in all the way we live, it must be God first. God should be first. Tingnan niyo po, kung wala ang Diyos sa lahat sa ating buhay, even sa ating pananalapi, wala pong magaganap na mabuti sa atin. And your strength shall be spent in vain. For your land shall not yield its trees, and the trees of the land shall not yield their fruit. Wala tayong magagawa. Magpadala lang ng Lord sa pananimo ng mga peste. Wala na. Kaya napakaganda na makita po natin na God should be first. Another, tingnan niyo po, minsan we boast of ourselves, we boast of our galing, yung lakas. Sabi nga sa James 4:13-14, come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet, you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. We do not know about tomorrow. Dalawa lang po yung pwedeng mangyari dyan. Tayo nagtitiwala sa Diyos, we will not be afraid of tomorrow. Are you afraid of tomorrow? Alam niyo, since na full-time ako noong 1991, I have seen God's goodness, God's faithfulness. Hindi niya ako pinagkulang. Karoon ng karamdaman ng magulang ko, hindi niya ako pinagkulang. Ako pa rin ang lumabas na yung financer. Hanggang sa ngayon, nakita ko na pinapangalagaan ako ng Panginoon sa lahat ng bahagi ng buhay ko. So, you do not know what tomorrow will bring. Malakas ka ngayon, bukas wala na. Sabi, you are a mist. Hindi ba yung puso, habang nag-a-appear, unti-unti rin ito, nawawala. Yun ang ating buhay. Kaya itong mga passages na binanggit ko sa inyo, ay ang sinasabi po nito, ang sinasuggest po nito sa atin that financial literacy and planning should have God in mind. For all things come from Him. Putting God first is the best practice in Christian financial planning. Huwag nating aalisin yan. Then the third biblical foundation that we ought to remember is this. Man is appointed steward. Let's read Genesis 1:28. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Mga kapatid, napaka-privilege po natin na we were appointed as God's steward of everything He owns, of everything na pinuprovide niya sa atin. And bilang steward, one day, we will account everything to Him. Hindi po kayo sa akin mag-account, by the way, kasi hindi ko naman alam takbo ng buhay, no?
Pero ang Lord alam na alam. Alam niyang lahat ng galaw niyo. Alam niyang lahat. Alam niyang lahat. So, hindi kayo mag-a-account sa cell leaders niyo, sa G12 leaders niyo. Minamahal, anong gusto niyang marinig pag dumating na yung accounting day? Tingnan niya po natin. What do you want to hear from God? Sabi dito, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Diba? Ang ganda, no? Or, another. But his master answered him, you wicked and slothful servant. Even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Mga kapatid, pili ng dalawa na pwedeng sabihin sa atin ng Lord, which one do you prefer? Of course, we prefer yung good and faithful servant. But in that case, let us be a good steward. So, ano ba yung tinatawag na stewardship? A steward, ito po yung inaasahan sa atin. Sapagkat stewardship is just managing, using, working with, and overseeing all that God has given you. All that you have is from God, and you are simply given the opportunity to manage it. So, yung opportunity na yan. As stewards, let us be wise and faithful. Amen? Mga kapatid, it's been preached all over and all over again. So, gusto ko po na ibigay sa inyo to na like John Wesley's principle as God's stewards, ito daw po ang dapat natin gawin. Basahin natin isa, dalawa, tatlo, go. Make all you can, save all you can, give all you can. Kung mayroon po dapat talaga na umunlad, ma-prosper tayo yun because we know God. Binigyan niya tayo ng talino, ng galing, ng husay. So, let us make the best to earn as we can. But, don't forget to save all you can and give all you can. The next 8 Sundays, you will be hearing more teachings about biblical financial literacy. So we will be equipped with the knowledge and skills we need to manage money effectively. Let's see. Okay, itong first Sunday is about financial literacy in the Bible. So the second Sunday, God's promise of abundant provision. Nako, mag-enjoy kayo sa second Sunday. Makikita nyo na nangako ang Diyos ng abundant. Ito yung financial plan ng Lord sa atin. Abundant provision. Then the third Sunday ay matuturuan tayo na maging mabuting katiwala sa Biblia. Stewardship in the Bible. The fourth Sunday is about the Christian giving. Paano ba dapat magbigay ang isang Kristiyano? And September, the first Sunday, is the 10-10-10-70 principle. So ano ba yun? Second Sunday, tuturuan naman tayo yung debt-free lifestyle. Sino may utang dito? Ayan. Matututunan nyo doon. Di naman masamang umutang lalo na kung business ito. Pero kung umutang ka, dahil sa iyong mga kapritsyo, sa iyong mga, ano tawag doon, yung mga wants, hindi yan okay. Tuturuan kayo mag-budget. Paano ba mag-budget? Hindi po pwedeng yung 100 yung kita mo, 100 din yung gastos mo, o more than that pa. Then, third Sunday is about money management, spending, savings, investment. Fourth Sunday, strategies to improve your resilience at work. And then the last one, hindi po natin ito papaliwalain, finance and the Great Commission. Tayo ang gagamitin ng Lord using our money to obey the Great Commission. So, in conclusion, mga kapatid,
earth, that all things come from Him, ability, wisdom, strength, lahat ng meron tayo, that man is only steward, mga kapatid, unless we recognize God in all of this. All our endeavors under the sun will just be in vain. And therefore, no eternal significance. Why we are living here on earth is to make an eternal significance. So kung hindi natin kinikilala ang Diyos, na siya ang may-ari lamang ng lahat-lahat dito, at tayo lamang ay katiwala. Lahat ng gagawin natin, walang eternal significance siya. Kaya nga, biblical financial literacy should begin and end with God in our hearts and minds. So, katulad na sabi mo kanina, a Christian can never serve God and money, but they must learn to serve God with money. Again, my challenge to you this morning is, make all you can, save all you can, and give all you can. Amen? Manalangin po tayo. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na ang aming Diyos ang may lalang ng langit at ng lupa, at siya may-ari ng lahat-lahat na nakikita namin dito sa mundong ibabaw. At maging kami, ang aming lakas, karunungan, kahusayan, lahat ito ay galing sa iyo. At salamat sa pribilehiyo na kami ay ginawa mong katiwala ng lahat sa mundong ito. May maliit, malaki, pero bawat isa ay binigyan mo ayon sa kakayanan na ikaw rin ang may bigay. Kaya dalangin ko sa umaga nito, nawa nga'y masumpungan mo ang bawat isa sa amin na tapat, nakatiwala, at umaayon sa iyong naisin. Tulungan mo rin ang bawat isa na kung talagang kami ay may failure sa bagay na ito, patawarin mo kami, O Diyos. At tulungan na maitumpak namin, lalo na yung pag-handle ng kaperahan ng may karunungan at umaayon sa iyong banal na kasulatan. Sa mga susunod na linggo, dalangin ko na mas lalo pa namin matutunan yung mga katuruan mula sa iyong kasulatan, sa iyong salita. Sa umaga nito, Lord, patuloy kong hiling na pagyamanin mo ang mga tinatangkilik namin. Tulungan mo ang mga may trabaho, patuloy mo silang samahan sa kapal ng katalinuhan, karunungan at kalakasan upang patuloy silang makapaghanap buhay. Sa mga may negosyo, prosper them as well, Lord. Give them the wisdom that they need. Ikaw magpala sa kanila katulad ng pagpapalang ginawa mo kina Abraham, Isaac, and Joseph. At sa bawat isa na naririto, kahit mga nanay, mga kabataan, maturuan din kami ng how to handle money wisely. Salamat, salamat Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.